Ay nga naman, pag-power ng Panginoon talaga ang maghari talaga sa kadiliman. Iba. Bakit ko nasabi to? Ito yung final na petisyon ni itong si Sal Panilo sa Supreme Court na habeas corpus na kinuwestiyon ang gobyerno kung bakit gustong ipabalik ng mga anak ni Pangulong Duterte si Pangulong Duterte sa Pilipinas kung saan nung nakaraang linggo na dinagit papunta dito sa Netherlands. So ito nag-file ang tatlong magkapatid nag-file, Kitty, Pulong at si Baste, na ipabalik ang kanilang tatay. So nag-file sila sa Korte Suprema at ang Korte Suprema ngayon may gustong ipasagot dito sa mga respondent, dito sa gobyerno. So bago ang lahat yan, bago ko i-play ang video, please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like itong video na to. Tumanggi ang Office of the Solicitor General o OSG na katawanin ang mga respondent sa mga petisyon kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ng Korte Suprema na naghain ang OSG ng motion at manifestation of recusal para sa mga petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ng dating Pangulo. Buo raw ang posisyon ng OSG na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system ng bansa. Kaya posible anyang hindi maging epektibong kinatawan ang OSG ng mga respondent sa kaso. Hiniling din ng OSG na wag itong isama bilang respondent sa mga petisyon dahil walang aligasyon sa mga petisyon na may cause of action ng OSG. Kabilang sa iba pang mga respondent sa kaso, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, at mga opisyal mula sa PNP, Bureau of Immigration at AFP. Dininig ng pagpanalangin ang magkapatid na sana maibalik ang kanilang tatay. So may kaliwanagan dahil itong si Minardo Guevara ditong sa Solicitor General ayaw niya na iano ang gobyerno. Binitawan niya. Tumanggi na hindi na siya mag-abogado sa gobyerno. Nito na ni dalawang magkapatid na Remulla, itong si sino ba to? Executive Secretary yung Executive Secretary ni Bongbong Marcos, Lucas Bersamin, itong sa Department of sa DND, itong si Teodoro, si Marbil, yan ho sila ang dapat sasagot dito. Kaya lang, binitawan na nito ni Minardo Guevara. Ewan ko ano mangyari nito kay Minardo Guevara. Baka mag-resign to. Kasi mula pa noong PhilHealth at saka itong sa budget, siya rin ang sumagot dyan. At saka itong PhilHealth ngayon ay tagilid din ang gobyerno dyan. Dahil napaka-controversial. At itong susunod nitong ididipinsa niya na siyang abogado ng gobyerno, itong budget na magkaroon din to ng argument ngayong April sa Baguio. Ito yung aabangan din. So dito umiikot ang gobyerno ngayon sa kontrobersyal. Dahil sa PhilHealth, ito sa budget at ito kaya sa habeas corpus na final ng tatlong magkapatid. Wala talagang may gaba na talaga itong administrasyon na to na nakamit nitong tatlong magkapatid. Matinding panalangin ng magkapatid kasi tatay nila yun. Tatay nila yun ang pinadala na inarrest dito doon sa Maynila. At hindi maganda ang trato ni Pangulong Duterte. Nakita naman natin kasi nandoon lang siya sa Villamor Air Base na nakahiga na may oxygen. Nakahiga, wala. Tapos yun, may kama daw yun. Paano may kama? Nasa upuan yun. Yun ang sabi ni Torre. Lahat daw hiniling ni Pangulong Duterte, binigay daw nila. Abogado. Paano abogado si Pangulong Duterte hinanap yung anak niya, si VP Sara? Hindi niya pinapasok. Si Torre nagsabi na siya ang commander doon, hindi niya pinapasukin si VP Sara. Tapos ang sabi ngayon ni Remulla, lahat daw kahilingan ni Pangulong Duterte, binigay daw nila. Ganyan kayo katraidor sa Pilipino. Hindi lang kay Pangulong Duterte, buong Pilipinas ang kung saan kayo nagtraidor. Anyo, itong si Marbil, itong si Teodoro, saan kayo dati?
Nung panahon ni Pangulong Duterte, kayo ho, cabinet secretary rin ni Pangulong Duterte, ito si Anyo, ito si Gibo. Napaka-hudas nyo. Ang tindi ng apog, yung tindi ng kapal na mga mukha nito. Dahil Pilipinas, sa Pilipinas kayo nagtaksil. Buong Pilipinas. 80 years old, tinapon nyo sa ibang bansa para doon i-trial. Mga abogado rin naman kayo eh. Di nyo alam mag-trial sa Pilipinas. Bakit kayo umaasa dito sa ICC? Bakit nyo dito, pinadala? Pa-English kayo, pa-abogado kayo, hindi nyo kaya na mag-trial sa Pilipinas? Wala nang kaso si Pangulong Duterte. Saan ang kaso nitong dating presidente? Ba't walang nagsampa? Tapos direct kayo sa ICC? Anong klase? Insulto yan sa inyo mga abogado na ang Pangulong Duterte hindi nagkaroon ng kaso sa Pilipinas. Insulto yan sa inyo na itong Pangulong Duterte natin itatrial dito sa ibang bansa. Ano ba talaga ang natin? Ngayon ito yung dahilan na bakit ayaw dipinsaan ni Minardo Guevara itong gobyerno. Nakikita niya, noon pa sinabi niya, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito ngayon dumating na, talagang sabi niya, ayaw ko yan. Ilang beses ko sinabi yan. At ito si Boying Remulla ngayon ang tatayo na ang DOJ, ang tatayo na ngayon ang magdidipinsa sa gobyerno. Ito si Remulla, dati, ito rin yan siya nagsabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Tingnan natin ngayon kung anong sasabihin niya dito na ikaw ngayon ang magdidipinsa sa inyo, sa gobyerno. Kasi dati, ikaw mismo kahit sa interview, nagsabi ka, walang interview, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sabihin nyo naman, ang may jurisdiction, Interpol. Sino bang nag-request sa Interpol? ICC. Na-targetin nyo si Pangulong Duterte, hulihin nyo si Pangulong Duterte. ICC pa rin yun. Oh my God, itong mga politiko sa Pilipinas, mga abogado nga, pero di ko alam kung saan nilagay yung pagka-abogado ninyo. Nakakahiya, nakaka-insulto tayo sa ibang bansa. Pinagtawanan tayo. Pilipinas, hindi gumugulong hustisya nyo. Ayun na sinasabi nga ni Solicitor General, gumugulong ang hustisya sa Pilipinas. Hindi alam niya na bakit tuon to pinadala. Napaka-illegal. Insulto sa atin itong mga abogado. Yan ang ibig sabihin nito ni Solicitor General Minardo Guevara. Anak ng tukwa naman talaga. So saludo ako dito sa Solicitor General na to kasi hindi talaga siya nagpadikta kay Bongbong Marcos. Kaya magugulat na lang tayo dito, baka mag-resign to o tanggalin ni Bongbong Marcos itong sa Solicitor General kasi talagang hindi niya na. Nag-file siya ng may pinal siya sa Supreme Court para ayaw niyang mag-abogado sa gobyerno. So panalo ang mga Duterte nito, mga magkakapatid. Saludo ako sa inyong malakas na dalangin, hindi lang sa inyo, tayong mga Pilipino. Dahil ito, hakbang na to sa ating pagkapanalo. Natanaw natin na ang gobyerno may malaking kamalian ito sa pagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Netherlands. Tapos ang mga kritiko ni Pangulong Duterte ang tuwang-tuwa kayo. Sige, matuwa kayo. Ang daming mangyayari pa nito. Baka yung amo niyong bangag, baka mawala pa yan sa Pilipinas. Baka yan pa yung maunang mawala. May gaba din na darating sa inyo. Tandaan nyo yan, itong mga Marcos. Hindi dati kayo nadala sa tatay nyo. Ngayon, gusto nyo namang ulitin itong anak. Itong mas matindi pa to sa tatay kasi addict to eh. Bangag. Nakakahiya. Dito sa lugar namin, kilala ang mga Marcos na hindi maganda ang reputation nung panahon ni Imelda Marcos. Tapos, sabi na, bakit pinadala ang inyong dating presidente nyo dito? Yun ba yung lumalaban sa narco-traffic? Sabi ko, yun. Amo namin yun nagsabi. Sabi ko, nakakahiya naman to. Hindi na nga ako nakipag-usap masyado kasi nahiya na ako. Kasi damay-damay tayong mga Pilipino, lalo dito sa ibang bansa. Dadamay tayo sa ginagawa ng gobyerno natin ngayon na
Nakakahiya talaga sa ginawa ng presidente. Ang laki ng malasakit sa mga druga na hindi man lang malinis ng gusto, pero sinikap niyang maibaba ang ng mga druga sa Pilipinas. Dati nagluluto ng mga ganyan sa Pilipinas. Nung napasaya ng presidente, wala yun. Mga imported ang ginagamit. Ulit na naman to ngayon. Napamanood naman natin. So ito, sagutin mo to, Boying Remulla. Good job dito sa OSG. Saludo po ako dito.